Yung harap-harapang sinasabihan kang wala kang kwenta, nakulang na lang sabihin ni Ses Drilon kay Auntie Claire na PI ka, lumayas ka na dito, wala ka namang kwenta, wala ka namang maisagot. Pero nagpumilit pa rin ang Auntie Claire kaya napahiya tuloy. At isama na din natin, saan ba galing talaga yung perang ginastos ng mga di umanong pamilya ng mga di umanong biktima ng EJK ni Duterte? Hindi kasi sila nagkakatugma ng mga sagot, mga ka-clear. So unahin muna natin itong si ka-clear ha. And then tingnan natin kung paano isalarawan ni Tony Boy Locsin yung isang Auntie Claire. Masaya to guys. Panoorin natin ha. We will follow up 2 questions with you next time. We will follow up 2 questions with you next time. Para bang pinapalaya na si Auntie Claire. Sige na, umalis ka na. Okay na. Ipa-follow up na lang namin sa'yo. Kasi ganyan naman siya lagi. Kapag may tinatanong, wala siyang maisagot, ang lagi niya sinasabi, babalikan ko na lang kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng update. Kahit sa press con, ganyan siya. Pero kapag patungkol sa mga Duterte, ang dami niyang satsat. Ang dami niyang nasasabi. Pero pag patungkol sa mga usapin na may kinalaman na ang taong bayan, wala siyang maisagot. Tuloy natin. Next time, I want now. Wow, ang yabang. Next time, I want now. May 2 question daw. Next time, I want now. Pero sabi ng mga nag-i-interview, next time na lang, ipa-follow up na lang. Pero nagpumilit, nagyabang pa. Oh, tuloy. Hindi ko na nga eh. Gagi yung tawa, marang demonyita. Parang sobrang confidence. Sige na, tanungin nyo na ako. Kaya kong sagutin yan. Tuloy. Who paid for that plane and whether the witnesses will be given any financial help or if the government will shoulder their travel? I think 2 tanong, yung tungkol sa eroplano at tungkol sa pag-shoulder, kung shoulder ba ng gobyerno yung gagastusin ng mga pamilya daw ng mga EJK victims na papunta sa The Hague. Tuloy. If a trial will happen. with regard to the assistance, if there is, given to the witness, it should be the DOJ that you can ask. So wala siyang naisagot. Tanungin nyo na lang yung DOJ. Pero sabi niya kanina, sige, ask me now. Pero ang sagot niya, DOJ po ang makakasagot. Ganun lang kasimple. Next. Okay. Because it's former SOJ Boying Rimulya who made this manifestation. He did make that public. Yes, publicly. Okay, we ask about the plane. Ngayon, yung eroplano naman na nagdala kay Duterte sa The Hague. Ano sagot? Yeah. You Also can the also DOJ? ask the DOJ. DOJ din. Makakasagot. Apakayabang mo. Ask me now. Pero wala kang maisagot. Ano susunod na mangyayari? Andaya naman. Ang daya naman. Kasi nagyabang siya kanina eh. Ask me now. Tapos tawa lang siya. Okay. Well, we're sorry to take time from your blogging. Wow, we're sorry to take time from your vlogging. So supposed to be nagbablog ka pala ngayon. Dapat. Sinampal ka na naman dyan. In-emphasize yung pagiging vlogger mo. In-emphasize yung extra income mo. In-emphasize yung conflict of interest. In-emphasize yung pagmo-moonlighting mo. Auntie Claire, sinampal ka dyan. Oh, I wish to stay for more than an hour. Can we? Wow, I wish to stay for more than an hour. Can we? Wala kang maisagot. Kaya tinatapos na nila. Ipa-follow up na lang pero nagpumilit ka pa. Ngayon, pahiya ka. Oh, tapos na tayo? Pero hindi mo naman masagot yung mga tanong namin eh. Pero hindi mo naman masagot yung mga tanong namin eh. So what's the sense? Na more than an hour pa
yung gusto mong interview. Wala ka namang nasasagot sa mga tanong nila. Kahit pa isang araw kayo dyan. Kung wala kang maisagot sa tanong, wala nang kwenta. Kaya nga tinatapos na nila. Pero ang yabang mo, nagpumilit ka pa talaga. Pinapalaya ka na nga para hindi ka sana ipahiya. Anyari, na-real talk ka tuloy. Wala ka namang nasasagot sa mga tanong namin eh. Wow, ang sakit. Sampal, round trip, may uppercut na pamamahiya. Ay, nasagot ko naman yung iba. Sabi ko, you can ask the DOJ. Nasagot naman daw niya yung iba. Sabi daw niya, you can ask the DOJ. Di wala kang nasagot sa tanong nila. Kasi sa DOJ dapat pala itanong. Ang bubo talaga ni Ante, no? So we thank you for your time and thank you for coming over to the studio. Thank you, sis, and thank you. Ngayon, eto naman. Paano isalarawan ng isang Tony Boy Locsin yung Ante Claire? Pagkatapos ng mapanood natin, ha? Pagkatapos ng mapanood natin na pinahiya na sa Ante Claire, ano daw ang pagsasalarawan kay Ante Claire bilang Yusek? Tuloy. Sabi niya, fan daw mo daw siya ambated. Ambat, do you want to give advice Hindi pala si Tony Boy, si Ted pala. Sorry. to Yusek Claire? Huwag niya masyadong pinagpapapatulan lahat. Yung sabi ng isa, huwag mo siya pinagpapatul yung lahat. Tapos, ito namang si Ted. The spokesperson, I'll tell you, she's probably the best spokesperson I've ever seen. Wow. Best spokesperson I've ever seen. Totoo. Ganon talaga. As in, Cool talaga, di ba? cool. Napapahiya, cool. And majestic. Wow. Ganon pala yung pagiging majestic, no? Kung ganon ang pagiging majestic, ayoko nang maging majestic. Beautiful, which is to say beautiful with authority. Wow, beautiful with authority. Ang beautiful with authority, wala ngang maisagot. Tapos ang yabang-yabang, Ashminaw. Walang maisagot. Very good. Feisty. Basta No, but not rough. She's just medyo above it all and telling you, you are a cockroach. What? Grabe. Itong grupo na to, hindi ko maintindihan. Ang klaseng utak yung nandiyan kasi si Boying. Kaya lang, you have to review lahat ng pinuri ni Ambassador Teddy Boy in Teddy Boy. Teddy Boy. the past. Hindi pala Tony Boy, sorry. Kung saan napapunta. Left-handed compliment. Genuine. We will follow up too. Walang yan naman. Majestic pala yan. At ito pala yung the same na interview kung saan hindi niya alam kung paano gamitin ang he at she. Ginawa niyang he si Senator Amy Marcos. Majestic. Ngayon, puntahan naman natin. Ito. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba talaga ang gumastos sa mga nagpunta sa ICC na mga kamag-anak daw ng mga di umano biktima ng EJK ni Pangulong Duterte? Unahin mo natin si Conti, tapos punta tayo doon sa mismong kamag-anak daw. Okay. Ma'am, isa dun sa mga binabato sa inyong issue is kung kumuha daw kayo, saan daw kinuha yung pondong pagpapadala sa inyo dito at doon sa mga relatives ng mga victims. Can you answer categorically kung saan ba kinuha yung pondo? Because last time we talked, you mentioned na parang 200,000 more or less per head yung... Kwinenta ko guys na yung 200,000, pasok talaga yun. Kasi ticket pa lang, 1,000 euro. That's about 70,000. Kung hotel sa 1 week o 10 days, papasok din yun. Mahigit 1,000 yun. Pagkain pa nila, mga damit pa nila, di ba? Pasok talaga yung 200,000. Minimum yun. Minimum na gastos.
gastusin para dito sa week-long stay sa The Hague? Ambag-ambag ng private sector, ng mga ibang organizations. Ambag-ambag private sectors, ibang organizations, tandaan nyo yan. Iba yung sagot ng isa mamaya. Hindi na po maraming tumatangkilik doon sa, hindi lang dahil biktima sila, kundi sila yung naghahanap ng hustisya. So even the advocates, they have welcomed and funded. In fact, ang pinakasiguro ugat ng tanong ay, pera ba ng bayan ang ginastos dito? Hindi po, wala pong pera, taxpayers money na kinuha mula saan. Talaga ba? Hindi, talaga ba? Paano nyo mapapatunayan yung claim nyo na yan? Talaga ba? Kaya ang challenge ko para po sa nag-aakusa, kung sino yung may sabi, kayo ang mag-prove. So, kung sino daw yung may sabi, sila ang mag-prove. Applicable sa inyo yan. Pero kay Vice President Sara Duterte, yung mga akusasyon ninyo sa kanya about sa confidential funds, siya dapat ang mag-prove na hindi niya ginastos. Wow! Wow! Di ba? Pinipilit nila na maglabas ng ebidensya si Vice President Sara Duterte kung totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos. Pero sabi niya, kung sinong nag-aakusa, siyang dapat maglabas o magpatunay. Pero kapag dating kay Vice President Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte ang magpatunay na malinis siya. Wow! Baliktad! I mean, unfair. Sa inyo pwede. Sa inyo iba ang mga kondisyones, iba ang mga batayan sa pag-aakusa. Pero pagdating sa usapan naman kay Vice President Sara Duterte at kahit na sa mga Duterte, sa mga kakampi ng mga Duterte, kay Pangulo Duterte, sila yung mag-prove na inosente sila. Sabi nga ni Atty. Kaufman, hindi kami ang magpo-prove na totoo yung claim ng defense. Sila dapat ang mag-prove kasi sila yung nag-aakusa. Pero pagdating sa confidential funds, kailangang patunayan ni Vice President Sara Duterte na malinis siya. Gusto nilang ilabas yung mga resibo na nasa COA, which is confidential. So, ibig sabihin, yung mga resibo na magpapatunay na si Sara Duterte ay inosente, dapat si Sara Duterte ang magpatunay. Siya dapat ang maglabas ng mga yun. Kasasabi lang nito kung sinong nag-aakusa. Sila dapat ang magpatunay. Diba? So, basag na naman yung ibinaglalaban nila. Basag na naman yung stand nila pagdating kay Vice President Sara Duterte. Wala talagang consistency itong mga to. Kung pabor sa kanila, okay. Kung hindi pabor sa kanila, masama. Kung ginagamit ni Vice President Sara Duterte yung idea na kung sino ang nag-aakusa sila magpapatunay, hindi daw. Ano sagot nila? Bilang public official daw, may transparency dapat, may accountability dapat. Ba't ganun? Ba't para sa inyo, ang bilis-bilis sabihin pag ganun? Pero kapag kayo na yung inaakusahan, sasabihin ninyo, hindi dapat kaming magpatunay. Ano ba yan? Tuloy. Hindi po, it is not up for us to deny that this comes from government money. Ipakowan nyo kami, ireklamo nyo kami, ipa-FOI nyo kami, wala pong lalabas ni singkong duling. Teka, bakit mo dinadala sa COA? Ang trabaho ng COA ay mag-audit sa mga transaksyon ng gobyerno. Sa mga pera ng taong bayan na ginagastos ng mga departamento, ng mga politiko, ng mga sekretary, ng presidente, ng vice-presidente, lahat na sangay ng gobyerno. Yun ang trabaho ng COA. So bakit ka
pumupunta at sinasuggest na ipakowa mo kami. Tanong, nasa gobyerno ka ba? Saan bang departamento ng gobyerno nagtatrabaho ito? Public official ba siya? Hindi ko kasi alam. Akala ko, private siya. So bakit mo kami dinadala sa COA? Wala talagang makikita sa COA. Kung hindi ka naman gumagastos ng pera ng taong bayan o kaya hindi ka naman nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi kung yan ang sinasabi mo, ipakowa mo kami, ibig sabihin, ang connotation niyan, nasa gobyerno ka. So, kung nasa gobyerno ka, tinutulungan mo yung mga biktima ng EJK o kamag-anak ng EJK, ibig sabihin pinapasahod ka ng taong bayan. Doon pa lang, meron ng pagtulong mula sa gobyerno. Pero kung hindi ka naman taong gobyerno, ba't pupunta sa COA? Bakit mag-FOI, Freedom of Information? Bakit? Wala talagang makikita doon. Ano ka ba? So, tandaan natin, sabi niya, ambag-ambagan daw ha. Tuloy. Na pondo ng bayan na pumunta dito sa mga biktima, particularly under Duterte Panaguti Network, Rise Up for Life and for Rights, and NUPL. Ma'am, kayo Eto na. Paano daw nakapunta dito sa Dahig? Ito, kamag-anak to ng di umano EJK victim. Anong pagtitipid yung ginawa nyo para makasigurong sapat yung bitbit nyo dito, pati mula damit, pamasahe? Alam nyo damit, ang mahal niyan. Mahal yung ganitong mga damit. Nasa Europa din ako. So alam ko yung mga presyohan ng mga ganito. Magmumura lang yan kapag patapos ng winter. February pa lang guys. Kasagsagan pa lang ng lamig. Nasa Southern Europe pa ako. Ang lamig pa. Paano na dyan? Netherlands, mas mataas sila, mas malamig. Kaya mahal yung mga yan. Nako ma'am, nagtrabaho at kahit pagkain tinitipid eh. Ano ba talaga? Nag-ambag-ambagan yung mga organisasyon, individual, private persons, etc. O nagtipid ka, nagtrabaho ka. Wala ba kayong group chat? Hindi nakakatugma. So, ibig sabihin, sariling pera niya, yung ginastos, papunta dyan. Imagine guys, 200,000 for 1 week. Wala pa dyan yung mga pag-apply ng visa. Wala pa yan. Pero, ang sinasabi nila, yung mga biktima daw ni Duterte, mga pobre at mahihirap nating mga kababayan. Kung pobre at mahirap ka, 200,000, gagastusin mo ng 1 linggo. Para ano? Pwede ka namang dito na lang sa Pilipinas. Di ba? Wala naman nang nai-interview sa inyo sa ginawang mga sa confirmation hearing. Tapos naman na lahat. Latagan na lang ng mga argumento. Anong ginagawa nyo dyan? For propaganda. Guys, hindi ko maintindihan talaga. Yung isang nagpo-portray na dukha, mahirap. Tingnan yung mga itsura niyan. Yang yang damit niya, mahal yan. Tapos, kailangan mo pa ng boots. Panlamig talaga. Mahal din yung mga yun. Tapos gagamitin mo lang yung mga yan ng 1 linggo. Ano yan? Gusto niyo yung dyan na rin tumira? Ganon? Wow ha? 1 linggo, gagastusin 200,000, pamasahe, hotel lang. Sama mo na pagkain. Wala pang mga damit. Ng isang maralita, dukha, kawawa, biktima.
Ang masaklap dito, yung abogado na nagre-represent sa kanila, iba ang sinasabi. Ambag-ambagan daw. Ito naman, nagtrabaho, nagtipid, kahit pagkain, tinitipid. Lokohin nyo lang nyo.